Dito kami ngayon sa tapat ng Bulkang Bulusan, guys. Kailan pumutok yan? Ayun o. Anong nakaraan pumutok yan, guys. Ayun o. Mausok pa o. Maano pa yung abo, no? Ayun o. May ashpool pa dun banda sa bunganga, guys. Pero sa katawan, wala na. Bunganga lang. Ayun o. Ang Bulkang Bulusan ay nasasakupan ng Bulusan, siyempre. Gubat. Gubat. Ayan, guys. Pero Bulusan bayan din yan, di ba? Ayan ang lugar din yan. Ayun. Pero sakop siya ng Gubat. Ang Bulkan na yan, guys. O, ayan o. Kabilaan, Irusin. At saka yung kabila, Gubat. Ano, yan yung pumutok. Recently explosion of the second volcano here in Bicol region. But this time, the event of the volcano is normal. There is smoke and a little bit of small sand. Yeah. You say the smoke? That's the happening here in Bulusan. The active volcano. The second active volcano here in Bicol region, that is exactly located at Bulusan, and with the town of Gubat, and the other side is the Irusin. It is also a part of Bicol region, and this is the Maharlika Highway, and we are now facing going to Manila bound, and the other side is going to Mindanao and Matnog, and Visayas also. I'm very sorry to a little bit of approach ay sama na. Di ba makasabot? My nose is already bleeding. That's why you need to understand. Ayun mga guys, mas mabilis manggitin yung Tagalog mga guys. Ayan, pa Maynila na kami guys. Vertical namin sila lahat guys. Kasi guys, pag sunod lang kami ng sunod guys, sa mga bashers dyan, baka naman maunawaan nyo. May bashers ka na wala na. Dami. Yung nagkamulang pagkat tayo ng binisa. Daming basher. Sabi ganyan pala kayo dyan sa daan. So mga nagko-comment, mga bashers, ganyan pala kayo sa nagdahabulan, ganyan. Hindi nyo iniunawa yung mga pasahero nyo. Actually, yung kaligtasan ng pasahero ang una pa rin namin. Kaya lang, hindi kami pwede magsunod-sunod na lang lagi. Tulad yan, susundan-sundan na lang namin yung motor. Di isang linggo kami makarating ng Maynila at baka wala kaming ma-pick up na pasahero. Kasi yung iba dyan, nagsasalita lang, mas bright kayo Bright kayo kaysa sa amin. Di ba? Kaya ka nga naman masahero dahil didiskarte ka. Kung hindi ka didiskarte sa pasahero, tumigil ka na lang. Huwag ka nang umubertik. Kaya ang reaction ko dun sa Solid North Pangasinan Solid North, dapat doon, sir, ma'am,
Ako ay isang ordinaryong driver lang din naman. Pero ang conclusion ko doon, mga buddy, mga boss, mga amo, dapat hindi sinuspindi yung buong unit. Kasi may mga pamilya yun eh. Hindi naman yan military courtesy, military rules. Military rules na ba ang ano ngayon? Na pull to pull? Hindi ah. Ang dapat ginawa doon, hindi yun road. I-road test daw yung mga mga unit ng Solid North. Ay mga bago yung unit na yun, obvious naman. Ba't mo i-test yun kung okay yun na gamitin? Hindi yun ang problema. Ang problema niyan mga boss sa LTFRB. Sir, ang problema niyan, single driver lang yan sila, lalo na yung mga Pangasinan. Pabagyo, single driver lang yan mga boss. Kaya yun, totoo yun, inantok yun. Lalo na dyan sa expressway. Ilang ikot na yun, malamang inantok yun. Hindi maiwasan yun. Ang dapat niyan, ang solusyon na gagawin doon, hindi suspindihin yung mga unit. May mga pamilya yun, boss, amo. Dapat dyan, dalawa na ang driver dyan sa lugar na yan. Stricto. Drycon. Pwede Drycon. Isa lang sa katotohanan, isa lang ang driver dyan. Babagyo, Papangasinan, isa lang yan. Kaya siyempre tao lang, aantukin talaga. Lalo na dyan sa expressway. Inantok yun, durog yung kotse. Pag yun, naantok na yun. Pag wala, nandyan na. Oo, nadiinan pa nung inantok na talaga ng inantok. Kaya yun, hindi naman yun ang solusyon. Magsuspindi lahat. Pero that is your prerogative. Kapangyarihan yan eh. If you want to implement your power, that is your own discretion to suspend the so-called bus company. But for the meantime, we need to find what is the reason why it is happen. Malaki yun, ilang unit yun. Sabihin natin lahat yun, lahat ng lahat ng Pangasinan Solid North, lahat ng Solid North, may biyaheng Tugigaraw yan. Tugigaraw, Ang biyaheng Bagyo ba yun? Yung nasiliti? Yung lang? Biyaheng Bagyo lang. Biyaheng Bagyo lang. Ilan yung 15 unit? Ilan drive, 30 na. Sa isang buwan, makakuha. Kawawa naman mga sir. Yung nagsisikap na magtrabaho ng maayos. Kaya nga yung isang empleyado nagkawaganapan, hindi kami dapat suspindihin. Hindi dapat suspindihin. Kaya walang problema yung drug test. Hindi yun ang Suspindihin. Alam nyo mga boss, yung driver na hindi na kailangan ni drug test yun. Ang katotohanan, nakatulog yun dahil hindi nagda-drugs. Kung nagda-drugs yun, dapat alive yun. Baka habang nagda-drive, nagbubuting-ting pa yun ng nagtatahi pa yun. Dahil sa tama. Yun mga guys, ang reaction ko dun sa nadisgrasyang bus. Walang driver na mangyayari yun. Pero naiiwasan na mangyari yun. Pero minsan nga, yung mabagal, yun pang nadidisgrasya eh. Yung mabagal na bus, nagbagal, nahabol ng bike, patay yung bumangga na bike. Mabagal lang yun, nasa trapikan yung mga guys, yung kasamahan namin. Nasa trapikan, siyempre mabagal lang baka 5 lang ang takbo, wala pa. Ay may mabilis na bike, binangga yung bus, patay yung nakabike. Hindi katunayan yon. Hindi, it is not a manifest of safe journey kung slowly ka lang drive.
Pero ang importante sa lahat mga guys, pwede namang tumawag sa taas eh. Kasi sa pagdadrive talaga, nandun talagang ano, mayroong mga driver na hindi nag-iingat. Normal lang yung mabilis magpatakbo. Bakit mabilis magpatakbo? Kasi alam nila kung paano pahintuin yung bus, paano kontrolin yung bus. Eh kung magdahan-dahan ka lang, lalo na dito sa Bicol, pagalitan ka ng mga pasahero mo dito, ang sasabihin ng mga taga Bicol, awaton. Alam niyo yun guys. Awaton. Kasi yung iba mga guys, mga pasahero dito, patawid ng ano, patawid ng Visayas, ng Mindanao, naghahabol ng barko. Yung iba naman patawid ng Masbate, sa mga kanya-kanyang isla. So therefore, mayroon silang schedule ng barko na nahabol mga guys. Kaya hindi ka pwede magbagal dito. Pero sa katotohanan yan, sinasabi, customer is always right. Wala namang anong customer, lahat naman tama eh. Pag nagbagal ka, bad ka sa kanila. Pag mabilis ka, bad ka rin sa kanila. So doon ka na lang sa mabilis para hindi mahabol ni kamatayan. Diba guys? Shout out sa mga bashers. Ayun, Quiapo, bus line. Special permit. Patawid yun, Patacloban yun mga guys. Nandito na pala kami sa ano. This is already Barangay Bacolod. Barangay Bacolod, Municipality of Huban, Sorsogon. Yan, Bacolod, Bacolod. Ang salita dito ay Bicol, hindi ano, hindi Ilonggo. Ang namit nun sa Ilonggo, sarap. Dito siram, siram ba ang ano? Masiram. Siram ang namit. Pero Bacolod to dito guys, barangay lang, barangay nga lang. Ayan mga guys, salamat sa inyong pagbabash. Just subscribe, like, and share, and hit the notification bell so that you are updating my upload videos. Salamat guys, with my coach captain Marvin, and my very big conductor Mr. Cuevas, a formerly conductor of many company in particular Mindanao area. You know, sige guys.